Statement was that may mga naririnig tayo na mga ugong-ugong ng mga destabilization efforts, no? Magandang araw sa atin lahat mga kababayan at binawi o dinidinay ngayon ni AFP Chief General Romeo Browner ang umano'y destabilization plot kudita ng plano nitong mga retiradong sundalo sa ating bansa na umano'y galit nga kay Pangulong Marcos at sinasabi niya ngayon narinig niya umano ang destabilization na ito noong nakaraang September 21. Anyway, bago natin pakinggan ang kanyang sinasabi mga kababayan po natin, ano nga ba ang tinutukoy niya na September 21 rally? So ang September 21 rally, ito po yung mga grupong mga sibilyan, mga dating sundalo o magkahalo-halo na yan mga kababayan po natin na kontra sa martial law. Yun ang kanyang tinutukoy. Na doon siya umano nakakuha ng impormasyon na magkaroon ng destabilization para patalsikin itong si Pangulong Marcos, mga kababayan po natin. Ngunit hindi niya sinasabi na mayroon umanong destabilization plot. Kasi magkaiba pala yan mga kababayan po natin. Itong naririnig at sa salitang plot. Ibig sabihin, pag may plot umano, may namumuo ng plano at gagawin na lang. So, ang sa kanya umano ay naririnig niya pa lang na may planong destabilization. Yung pala mga kababayan po natin. At ang Philippine National Police naman sa pamumuno umano ni PNP Chief General Acorda ay nakahanda naman na mag-imbestiga, ay magpakalap ng impormasyon kung gaano katotoo itong sinabi nga ni AFP Chief Romeo Browner, mga kababayan po natin. It was taken out of context, no? Yung sinabi ko, I did not mention about destabilization plot. So yun ang kanyang sinasabi. Hindi niya umano minention na destabilization plot. May naririnig pa lang siya. So ito po ang ilan sa kanyang sinabi mga kababayan ha. Pakinggan niyo po. We're former officers of the Armed Forces of the Philippines. At nakausap ko yung iba sa kanila. Sabi ko sa kanila, sir, you have the right to do that because we are in a democracy. But please, do not involve the active personnel of the Armed Forces of the Philippines. Awa na tayo sa ating bansa. Let's give our country a chance to move forward to progress. So mga kababayan po natin, parang pagpakinggan kasi natin ang kanyang sinasabi, parang mayroon talaga, no? Pag tayo mga ordinaryong Pilipino. Kaso nga, ayun nga sa kanya, magkaiba daw kasi ang term na ginagamit niya. So may nakausap siya, ibig sabihin kung may nakausap siya, analyze po natin, meron siyang nakuhang impormasyon at nakiusap pa umano siya, di ba? Na ang sabi niya, wag na umanong i-encourage or idamay pa itong mga active member ng AFP. So ibig sabihin, sino yung nakausap niya na nagbigay sa kanya ng impormasyon na mayroong plano ng destabilization. Ang hindi lang maganda sa sinabi po ni General Browner, mga kababayan po natin, dahil ang ilan sa mga solid loyalista or sinasabing BBM vlogger, ang kanilang reaksyon sa sinabi ni Browner ay agad si Vice President Sara Duterte umano yung atat na atat sa posisyon at gumagawa umano ng ganitong plano ng destabilization para patalsikin itong si Pangulong Marcos. Yan na agad ang kanilang naisip na konsepto at posibleng gumawa umano ng plano. Tingnan mo kung gaano ka siraulo itong mga vlogger na ito, mga kababayan po natin. Basta't makapag-content lang at makapagsalita lang. So hindi sila nag-iisip, agad sila nag-conclude pagkarinig nila na may destabilization. Tayo po mga kababayan po natin bilang isang ordinaryong Pilipino, hindi natin kagustuhan na magkaroon ng destabilization kudita dito sa ating bansa. Kasi unang-una nasa demokrasya po tayo. Ang nanalong Pangulo, either kagustuhan mo o hindi, ang binoto yan ng taong bayan. Majority ang pumili sa kanya. Kaya nakaupo sa dyan bilang presidente ng ating bansa. So bakit natin idadaan sa kudita destabilization? Hayaan nyo matapos ang kanyang termino at ibuto nyo kung sino yung gusto nyo. Napalagay nyo karapat dapat naman na maging Pangulo ng ating bansa.
mga kababayan po natin. At palagay ko medyo may kasalanan din itong si General Browner kasi itong issue na ito napaka-iskandalo ito eh. So agad niya kasi binitawan. So sana hindi niya na lang siguro binanggit ang patungkol sa isyong ito at sana nag-close door meeting na lang sila kung talagang gusto niyang ipaalam sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Yan lang po yung aking opinion. Yung plot, parang plano na ito na i-execute na lang, no? So, ang sinabi ko during my statement was that may mga naririnig tayo na mga ugong-ugong ng mga destabilization efforts, no? Yun yung specific word na ginamit ko. So, I did not use the word plot. So, yun ang kanyang parang sinasabing magkaiba. May narinig siya umanong ugong-ugong ng destabilization. Pero hindi niya sinasabing magkaroon ng destabilization plot. So magkaiba pala yan ang termino mga kababayan po natin. Which is may kasalanan siya. Dapat nililinaw niya yung bawat salita na binibitawan niya. Lalo na tayong mga ordinary Pilipino hindi naman natin alam ang diferensya ng itong sinasabing ugong-ugong may naririnig at sa plot na salita mga kababayan po natin, which is dapat siya ay ipapaliwanag niya kasi kahit yung media yun agad ang kanilang ibinalita na posibleng magkakaroon umano ng destabilization plot laban kay Pangulong Marcos pagkatapos nila marinig itong sinabi ni General Browner, mga kababayan po natin. Ulitin pakinggan nyo ang kanyang sinabi. Gusto ko yung iba sa kanila. Sabi ko sa kanila, sir, you have the right to do that because we are in a democracy. But please, do not involve the active personnel of the armed forces. So may nakausap siya mga kababayan po natin. Ang sabi niya, please do not involve the active member of armed forces of the Philippines. So dito pa lang, talagang ang nakunan niya ng impormasyon o nagbigay sa kanya ng intel ay nakakausap niya. Mga kababayan. Awa na tayo sa ating bansa. Let's give our country a chance to move forward to progress. Wala rin aniyang destabilization movement sa Di ba? Kahit si Secretary Eduardo Año, ang sabi niya wala namang umanong destabilization plot laban kay Pangulong Marcos dahil masaya naman umano sila sa pagtatrabaho kasama nga itong si Pangulong Marcos, mga kababayan po natin. Kung walang palang plano, edi dapat hindi na lang binitawan ang salitang ito kasi masyadong makontrobersya at ito ay masyadong mapanira lalong-lalo na sa ating ekonomiya. So alam po natin pag nagkaroon ng balitang destabilization, babagsak agad yung ating ekonomiya kasi ang investors matatakot yan, mga kababayan po natin. Tandaan nyo matatakot yung mga investors na mag-invest sa ating bansa dahil kung magkaroon ng destabilization, hindi masasayang yung kanilang i-invest sa ating bansa. Yun nga mga kababayan po natin ang sabi naman ni Secretary Eduardo Año na masaya umano itong mga retired armed forces of the Philippines. Yan ang kanyang sinasabi patungkol sa administrasyon. So normal lang naman kasi yan mga kababayan po natin na magkaroon ng mga negatibong komento ang bawat Pilipino, lalong-lalo na kapag ang nangyayari sa ating gobyerno ay hindi nga po natin nagugustuhan, gaya ng pagtaas ng pangunahing bilihin, pagtaas ng krimen, pagtaas ng kalakaran ng droga, pagbalik ng kriminalidad. So talagang hindi natin may iwasan yan kung may nakikita tayong mga ganong pangyayari na isisi natin sa ating Pangulo kung bakit bumabalik na naman ito. Ang hindi lang maganda kasi mukhang kinokonek na naman ito kay dating Pangulong Digong at kay Vice President Sara Duterte na sinasabi na posible umano yung nasa likod nito itong si Pangulong Digong at si Vice President Sara dahil gusto na umano palitan itong si Pangulong Marcos. Which is kung ganun man mga kababayan po natin, hindi po tayo pabor sa ganong klaseng ideolohiya na kailangan sa pilitan na patalsikin ang dating Pangulo para palitan ng Vice Presidente. So hindi po tayo pabor dahil binoto yan ng taong bayan. Sa ngayon, palagay ko malabo itong mangyari ang parang people power dahil ang tao ngayon ay gising na Hindi mo sila basta-basta maudyok sa ganitong kaguluhan. So hayaan mo magbigay ka ng sarili mong komento, hayaan mong i-criticize ang ating administrasyon lalo na nasa democratic country naman tayo. May freedom of speech po tayo. Pero wag idaan
sa karahasan, mga kababayan po natin. Tiniyak naman ni PNP Chief Benjamin Acorda Jr. na suportado rin ng kanilang hanay ang Administrasyong Marcos. Well, on the part of the PNP, we are doing our monitoring also. But as regards sa PNP side, we don't see any reason for going against the government. We are very much, lalo ang police, we follow the rule of law. Tikom naman ang bibig ng liderato ng Kamara sa umugong na destabilization plot. Nagsalita na yata si Chief of Staff, General Bro. So, yun po, mga kababayan po natin, hindi na nagkomento ang dalawang liderato ng mababa at mataas na kongreso, mga kababayan po natin. Itong Senator Mig Zubiri ay no comments na lang. Si House Speaker Martin Romualdez, no comments na rin. At hinahayaan na lang na si AFP Chief General Romeo Browner na lang ang magsasalita at linawin ang issue patungkol sa kanya naging statement patungkol sa destabilization. Narinig na destabilization at destabilization plot. So magkaiba umano yan, mga kababayan po natin. So kaya na po sa mga sumisira at kinukonekta ang isyong ito kay Vice President Sara Duterte at kay Pangulong Digong. So pwede na kayong tumigil. Dahil nilinaw na ng AFP na wala umanong destabilization, planong destabilization na gagawin. At may naririnig lang umano siya na ilan. So ilan lang na gumagawa ng plano, mga kababayan po natin. At syempre hindi rin po tayo 100% na maniniwala sa sinasabi ni Romeo Browner. At ang sa akin lang, posible nga na mayroong destabilization plan. So para ayaw nila maapektuhan itong ekonomiya ng ating bansa, magpanik ang taong bayan at uminit pa, lumaki pa ang isyong ito, agad na nilang dinideny ang umano'y destabilization plot para matigil na, mga kababayan po natin. At sana, kung mayroon man talaga, ay maagapan agad. Baka kailangan ng kausapin ng ating pamunuan ng Department of National Defense, baka kailangan ng kausapin ng AFP Chief ang mga retiradong sundalo. Baka mayroon silang hinihiling at baka mayroon silang gustong iparating kay Pangulong Marcos. Kaya nagkakaroon ng umano'y ogong-ogong na posibleng destabilization. So at least good news ito, mga kababayan po natin, na talagang walang destabilization. At hayaan natin si Pangulong Marcos, magiging positibo man, negatibo ang ating komento na matapos niya ang kanyang termino. Pagbigyan natin yan. Papatapos sa kanya ang kanyang termino. So siguro hindi naman siya gagawa na ikakasama ng ating bansa. So siguro sisikapin niya naman na bumaba yung presyo ng mga pangunahing bilihin. So antayin na lang natin yan, mga kababayan po natin. Kasi tayo hindi naman tayo totally anti-Marcos. Ang gusto lang po natin kasi kapag mayroong pong mga issue na kailangan marinig ng ating gobyerno, marinig ng administrasyon ni Pangulong Marcos na baka makatulong po tayo na posibleng mabago, posibleng ang negatibo na pangyayari ay magiging positibo. Kaya kailangan natin magsalita, mga kababayan po natin. Kasi pag tayo mga ordinaryong Pilipino, lalo na tayo may mga boses na kaya nating sabihin sa social media yung ating mga saloobin at yung mga sinasabi ng ating mga kababayan na pwede nating i-relay, iparating sa administrasyon, di ba? At least magawa po natin yung ating parte bilang isang ordinaryong Pilipino at bilang isang bansang demokrasya, mga kababayan po natin. So kasi pagka hindi po tayo nagsasalita, akala ng administrasyon, akala ng ating Pangulo ang tama ang kanilang ginagawa, walang mali sa kanilang mga rekomendasyon, sa kanilang mga implementasyon. So at least pag nagsasalita po tayo, ma-realize nila na mali pala ang kanilang ginagawa, mga kababayan po natin. So para sa inyong sariling komento, sariling opinion, pwede kayong magsalita. Huwag nyo kalimutan mag-iwan dyan sa ating comment section. Babasahin natin yan at kung kailangan natin banggitin sa ating mga live stream, sa ating mga uploads na ang inyong komento ay titingnan po natin, mga kababayan. Maraming salamat.